mega love shoutout. Happy weekend. Ayan, weekend na naman. Napakabilis ng panahon. Magpapasko na. Charis. So, for today's video, i-share ko sa inyo. Actually, medyo nakakalungkot na balita. I mean, okay, hindi naman masyadong nakakalungkot. Kumbaga, maganda talaga siya kasi kapupulutan ng aral ng mga kababayan natin gustong pumunta dito sa Romania or yung mga nandito na pero yung mga baguhan pa lamang. By the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently living and working in Romania. Ayan. So, for today's video, ang i-share ko sa inyo guys ay mayroon tayong isang kababayan na hindi niya nakayanang labanan ang homesick. Pero maganda ang ginawa niya. Maganda ang desisyon niya na ginawa. So, si kabayan ay bago pa lamang dito sa Romania. Nung nagme-message siya sa akin, tinanong ko siya, sabi ko, ex-abroad ka ba or first-timer? Bago ka pumunta dito sa Romania. Sabi niya, ex-abroad daw siya, galing siya ng Middle East. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo kayang labanan ang homesick? Kasi sabi niya, ma'am, sabi ko sa kanya, wag mo akong tawagin, ma'am, mag-ate ka na lang. Sabi niya, ma'am, hindi ko alam, sabi niya, pero talagang hindi ko kaya. Ang feeling niya, mababaliw daw siya sa araw-araw na papasok siya sa kanyang trabaho. So, kasi may sarili siyang bahay. Binigyan siya ng amo ng sariling bahay. Ngayon, habang naiisip daw niya na papasok na siya, mas lalo daw siyang nahuhomesick. Ang sabi ko sa kanya, ano ba ang experience mo sa iyong mga amo? Mababait ba ang iyong mga amo? Sabi niya, marami daw bawal. Ito ang sinasabi ko mga kababayan, na sana pag tayo talaga ay nasa ating mga amo nagtatrabaho, ayusin natin sana kasi ito ang nangyayari sa, halimbawa kung may papalit sa atin Kasi kung may ginagawa tayong masama, naapektuhan yung iba. Kasi yung ibang amo, feeling nila pare-parehas. Diba? So, ang sabi niya, binawalan daw siyang makipag-usap ng kapwa Pilipina. So, ibig sabihin, something wrong na nga sa dating, diba? Sa dating katulong. Kasi may dati daw na Pilipina din. Ngayon, marami ang bawal. Kahit yung off-day, iniba, ginawang weekdays. Kahit pupunta sila ng mamamasyal ang alaga niya, hindi siya pwedeng makipag-usap na kahit kanino. Yung phone niya is, binigyan siya ng phone na galing sa mga amo. For sure, connected ito sa kanila. So, sa mandilit sabi, hindi niya nagustuhan ang treatment sa kanya ng kanyang mga amo. This is the reason na mahirap talagang labanan ang homesick pag ganyan. Alam nyo kung bakit? Ang nangingibabaw sa isip natin ay galit. Nagagalit tayo, hindi tayo nagiging happy sa ating mga amo, sa kapaligiran. Hindi na tayo nagiging happy. Bakit? Kasi galit tayo nagagalit tayo sa ating amo, di ba? Bakit ganyan? Bakit ganito? Mas maganda pa doon sa Middle East. Dapat hindi na ako pumunta dito. Di ba? So, ang sabi ko sa kanya, kung kaya niya magtiyaga, kasi sabi ko, sayang naman ang ginastos mo, nandito ka naman na. Kung kaya mo sundin mo na sila, mas maganda. Pero sabi ni kabayan, ang dami niyang iniisip. Minsan talagang gusto niyang bumigay na iniisip niya magpakamatay. Minsan marami siyang iniisip. Minsan gusto niyang mag-run away. Marami siyang iniisip. Ang sabi ko sa kanya, kung sa palagay mo hindi mo kaya, kausapin mo ang pamilya mo kung anong desisyon nila. Kasi sabi ko, walang ibang concern talaga dyan, maliban sa'yo, kundi ang pamilya mo.
Ngayon, sabi ko sa kanya, magbasa ka ng mga funny na mga libro, manood ka sa YouTube yung mga nakakatawa talaga. Mag-isip ka ng positive lamang ang isipin mo. Huwag kang mag-isip ng negative. Kumbaga, tiyaga lang muna ngayon kasi bago ka pa lamang at 2 buwan pa lang. Ngayon, ginawa daw niya ang advice ko. Pero talagang homesick pa rin ang tumitira sa kanya. May sarili kasi si kabayan na apartment. So, pag uwi niya ng gabi after ng trabaho, doon siya inaatake ng homesick na talagang hindi daw niya kaya. Kasi, dahil nga sa bawal siyang magipag-usap sa mga kapwa natin, feeling niya mag-isa lamang siya dito sa Romania. Yan ang nangyayari. Sabi ko sa kanya, kausapin ang kanyang mga amo, natatakot din naman siya. Which is normal na feeling sa mga baguhan. So, hindi natin masisisi si kabayan. Ang sabi ko sa kanya, kausapin mo ang pamilya mo. Kung ano ang suggestion nila sa'yo, yun ang sundin mo. Kung talagang hindi mo kaya. Sabi niya, ma'am, talagang hindi ko kaya. Ngayon, sabi niya, kahit malaki ang ginastos ko, sabi niya, papunta dito, okay lang yan, sabi niya. Uuwi talaga ako. Hindi ko talaga kaya ang homesick. So, hindi natin masisisi. So, ibig sabihin, sana hindi ito pagdaanan ng iba natin na mga nakapwa Pilipino o Pilipina dito sa Romania. Sana ang iba iplano muna ninyo ng maayos kasi talagang ang Romania napakalayo sa Pilipinas. So, hindi talaga madali dito. Pero kung syempre masama or hindi maganda ang trato sa'yo ng iyong amo, kaysa naman magpakamatay tayo, kaysa naman gumawa tayo ng hindi maganda, talagang maganda yung ginawa niya na umuwi na lamang si kabayan. So, nakakatuwa din naman kasi at least yung ginawa niya is maganda para sa kanya or para sa pamilya niya. So, sana kapulutan ito ng aral. Kung talagang hindi man natin kaya ang homesick pag tayo ay nag-a-abroad, i-share po natin ito sa malalapit nating kaibigan or kapamilya. Kung bawal man makipag-usap sa kaibigan, number 1 na kausapin natin na tulungan tayo kung anong magandang desisyon ay ang ating pamilya. Mga kapamilya, ito ang ginawa ni kabayan kung bakit nagdesisyon siya na umuwi na lamang kasi yun ang desisyon ng pamilya niya. Kaya sana hindi po ito mangyari sa ibang mga gustong pumunta dito sa Romania or sa mga nandito na. Or kung mangyari man ito, wag po kayong magdalawang isip na i-share ito sa mga kilala ninyo na medyo matagal na dito sa Romania. Sa mga officers natin sa community, meron tayong mga officers dito. I-share po natin ito pag nandito kayo sa Romania na hindi nyo gustong umuwi at puno or super na homesick kayo or very sad kayo, makipagkaibigan po tayo sa kapwa. Kung ang ibang amo ay bawal makipag-usap, siguro naman so 1 to 10, 2 amo lang ang ganyan. Ang iba talaga, pinapakausap ka. Kasi yung akin, yung amo ko, pag may nakikita mga kapwa Pilipina, Lisa, is your friend? Lisa, talk to them. Ask how are they, you know? So, depende talaga sa ating mga amo. Si kabayan, wala siyang swerte dito sa Romania. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi ka siguro para dito. Salamat sa Diyos at nakauwi si kabayan ng ligtas. Ngayon, magpapasko na siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Mag-iingat po lahat at maraming salamat ulit. Bye.